5. Chairman, good morning po. Bakit po yung mga mall owner ang parang sinisisi natin sa matinding traffic dahil sa kanilang mga mall sale? Na alam naman po natin na sa mga ganitong season lang sila nakakabawi sa kanilang operation expenses sa buong taon. At kung magpapatupad po tayo ng pagbabawal sa mall sale ng mga mall owners po, paano natin ito gagawin para po sumunod sila? Oh, yan. Diba? Soplak. Tamang-tama sa'yo yan. Kumbagay, yung pinagbabawal at sisihin, iisa lang yan. Kumbagay, magkakapatid lang yan. Sinisisi mo, kaya pinagbabawal mo. Di ba? Ayan. Tumama sa mukha niya ang tanong ni Idol Eden Santos na ang tanong ay kung paano ba bakit sinisisi at pinagbabawal. Di ba? Unang-una po, hindi naman po natin sinisisi. Oh, hindi. Mali ka. Mali ka. Ngayon, naging bahag ka. Kumbaga sa mga aso naging bahag ang buntot mo. Samantalang sinabi mo kanina na maliwanag na pinagbabawal mo. Di ba? Ibig sabihin, sinisisi mo ang mall. Ang mga mall owner. Ang sinasabi lang po natin, pinakikiusapan po natin sila na kung maaari ay huwag po mag-mall-wide sale dahil nga po nagkokos. Nakaraan namang gobyerno, hindi naman ganyan ang sinasabi eh. Diba? Gumagawa sila ng paraan para hindi magsikip at magkakaroon ng kani-kanilang ruta yung mga bawat sasakyan. Diba? Ginagawa nila ng paraan kung saan dadaan ang tamang daanan ng mga sasakyan. At saka dinidisiplina nila noon. Kayo wala eh. Wala kayong pinakitang proyekto sa ngayon sa December na to. Ayun, mga kababayan, mga kapats-press, may tanong na naman ang ating idolo na naganap sa press con briefing ni Auntie Claire Castro. Diyan sa Malacanang about sa traffic itong nakarang araw pero hindi siya nagtanong kay Auntie Claire. Siyempre, bali guest ni Auntie Claire via Zoom ang sekretary ng MMDA na si Romando Artes na Accounting and Law. Sa bidyong ito ay supalpal ang inabot ng sekretary na ito about sa tanong ni Idol Eden Santos ng Net25. Pero yun ninyo kung sabay-sabay na mamimili ang ating taong bayan sa isang mall para timing na merong sale o para maabisuhan ang ating mga kababayan sa murang presyo ng pangregalo, di ba? December pa naman ngayon. Taon-taon naman yan. At syempre, tik yan, di ba? Kumbaga, matik na yan na dudumugin talaga ang mall kahit wala namang sale eh. Basta December eh. Di ba? Kahit walang sale, basta December, dudumugin ang mall. O kahit saan, sa Divisoria, sa mga iba-ibang palengke. Di ba? Ang tanong diyan, kung nagtatrabaho sila na nagagampanan nila yung trabaho nila para mapaayos ang traffic. Di ba? Hindi yung magsisisi pa sila ng mall. Taon-taon naman yan. Dapat noon pa nila alam yan. Di ba? Mga kabubuhan talagang ginagawa. Di ba? Kaya biruin ninyo kung sabay-sabay na mamimili ang taong bayan sa isang mall para timing na merong sale o para, yun nga, di ba? Bakit niya papipigilan, di ba? Kaya bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik Adspress TV. Kaya panoorin po natin ang video ito.
yung mga binanggit niyo po kasi na mga immediate solutions, actually ginagawa na rin po yan previously, even prior to the extreme gridlock that was experienced by motorists, especially in Marcos Highway. Pero sa kabila po ng mga ginawa pong mga interventions na ganun, nangyari pa rin po yung 6-hour na matinding gridlock po sa Marcos Highway. At hindi lang naman po sa Marcos Highway nangyayari yan, nangyayari po siya sa maraming pangunahing mga kalsada. Ano pa po ba ang mga karagdagang solusyon dahil nga po sa matinding volume ng mga sasakyan, hindi naman nadadagdagan yung mga kalsada natin. So, paano po ba mangyayari? Oh, yun na yun. Matik na yan. Nagkaroon ba ng kumbaga pagre-repair sa daanan o gumalaw ba ang gobyerno tungkol dyan sa mga project niya, tungkol sa mga kalsada? Ano nangyari, di ba? Nakurap lang. Kaya yung pondo ng MMDA na yan, malamang at sa malamang na naibulsa na. Kaya yan yung pinupunto ni Maris Umali. Hindi niya lang masabi ng totoo. Hindi niya lang masabi ng totoo na yung pondo ay lumipad na papuntang bulsa. Yan po. Well, yung mga interventions naman po natin ay tuloy-tuloy, like clearing ng mga mabuhay lanes. Yung po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po Hindi mo masagot lang. Hindi mo lang talaga masagot. Meron din po kasing operations ang DPWH regarding sa overweight na mga sasakyan na inirequest na po natin kay SecBins na magkaroon muna ng moratorium dahil nakakaharang din po at nagiging obstruction sa daan. Ganon din po, hindi po Mali kasi ang plano nyo. Mali kasi ang plano nyo. Pag magdi-December, itigil nyo muna yung mga proyekto nyo. Dahil yung proyekto ninyo, matagal na yung proyekto na yan. Ngayon lang kayo nagpapakitang gilas sa mga lalo na yung DPWS yan. Kung kailan nabulgar kayo, ngayon kayo nagpapakitang gilas. Ilang taon na. Tapos ngayon magdi-December, gagambalain nyo yung pamimili ng mga tao. coordinated kasi yung mga truck ban sa mga LGUs po. So, kinausap na po natin sila na dapat coordinated kasi ang nangyari po, yung mga naipit po na hindi makapasok sa mga LGUs ay pumarada sa karsada na nagkaroon. Iba kasi ang plano nyo, pamumulitika eh. Hindi kayo nagpaplano tungkol dyan sa traffic na yan. Din po ng pagsisikip. Ganon din po, kinausap din po natin yung mga LGUs regarding mall-wide sale. Dapat po siguro ipagbawal din muna po dahil nagkataon po, pagkasara po ng mall, sabay-sabay po naglabasan na talaga naman po naging dahilan ng sobrang bigat ng daloy ng traffic. Tapos nung nati-traffic na po, yung pong mga kababayan natin, yung iba nag-counterflow, hindi na po sumusunod sa enforcers na naging reason. Kaya na-overwhelm din po yung ating mga enforcers. So, magkakaroon po tayo ng additional deployment. Edi sa makatuwid. Ngayon lang kayo a-action at ngayon lang kayo magde-deploy ng mga tao nyo. Dapat noon pa, plinano nyo na yan. Kung hindi ba naman sira ang gobyernong ito eh. Puro pamumuliti ka lang. Na mga enforcers natin, lalong-lalo na po dito sa Marcos Highway. At nangako naman po yung mga LGUs na tutulungan din po tayo sa pag-enforce po ng traffic rules. Chairman, just to follow up, I understand that you've already responded to the COA report or the COA findings dun sa mismong report na yon. But just for the record, pwede po bang mahingi yung dahilan bakit po meron naman po palang budget na nakalaan for traffic management problems and flood control projects. Pero ano po yung naging dahilan para sa mga delayed project implementation, procurement issues, at nagkaroon pa ng commitment fee na abot sa 37.4 million pesos na kailangan ibalik, no, dahil nga dun sa na-incur ninyo na from 2018 to 2024 na hindi nagamit or hindi nagamit yung mga budget na yon para sa mga proyekto sa tamang oras, kaya kailangan i-commit ulit yung budget na yon. Ano yung yan pong project na yan ay yung Metro Manila Flood Management Project na funded po ng World Bank. Yan po pertains to minimization ng solid waste sa ating waterways. Inabot po kasi yan ng pandemic. Nasabi nyo nga po na Mali, hindi. Ang pandemic matagal na yun eh.
Ilang taon na nakaraan, di ba? 1920, 2018, 2019 to 2020, umabot na ang eleksyon, umabot na yung ilang taon, 22, 23, 24, 25. Ngayon, sasabihin mo, talagang sisisihin nyo yung pandemic pa rin. Eh yan yung tumatama sa sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Sinisisi nyo pa rin ba yung gobyerno noon na talaga namang tamang-tama ang desisyon at naisalba sa pandemic ang taong bayan? Yan pa rin ang sinisisi nyo. Ang tagal-tagal na yan eh. Talagang nililihis tayo ng sekretaryong ito na talagang wala ring ibang nasa utak eh, kundi mangsisi na ibang gobyerno, nakaraang gobyerno. Biruin nyo eh, pati pandemic ba naman, ano mo dyan, isalampak mo dyan sa katuwiran mo. Talagang bulok ang utak mo, di ba? Period na covered niyan ay 2018 to Oh, 2024. naninisi. So yung bulk po ng delay niyan happened because of the pandemic. Pero sa ngayon po Oo, pero kalokohan yung pinagsasabi mo. Tapos nagpero ka ngayon. Parang ano mo eh, parang pinagkakalantaran mo na talagang ang may delay nito ay ang gobyerno na previous government na gobyerno ni Duterte. Ganun ba? catch up na po tayo. In fact, satisfactory po ang rating na ibinigay sa atin ng World Bank. In fact, about a week or two ago, nag-meeting po kami. Pero may budget na kayo eh. Sabi ni Mars Umali, di ba? May tanong siya, may budget na kayo. Ano yung nangyari sa pagde-delay ninyo? Ng mission ng World Bank. At wrapping up na po tayo. At we can Wrapping assure up na raw sila. Wrapping up na kayo dahil sa kabalastugan ng ginawa ng amo mo after 3 years? Ganun ba? the public na inayos na po natin yan, nakaka-catch up na po tayo, at magagamit po ng tama yung pondo for the purpose intended. Di sinabi mo nga ng totoo na hindi na gamit sa tama. Ngayon, sinasabi mo ngayon na magagamit na sa tama. So maliwanag na hindi nagamit sa tama ng gobyernong ito yung mga pondo. Sorry, one last. Merong 1.028 billion pesos na hindi nagamit noong 2024. Oh, yan pa. Oh, Sayang diba? kasi dahil supposedly para sa mga pang-traffic management yan. Ngayon, ang tindi-tindi ng mga na traffic na dinaranas natin, pero may budget pala na ganun kalaki. Ibig sabihin niya, yung budget na yan, ibabalik sa National Treasury. Pagka naibalik na balak yan eh, kumbaga plano yan, naibalik sa National Treasury. Tapos, yung budget na yan, yan yung i-insert nila ngayon. Oh, di ba? Maliwanag. Hindi po lahat yan sa traffic. Ang bulk po niyan ay sa flood. Eh di, sobra-sobra pala yung binigay sa DPWH. Hindi pa pala yan yung sa traffic. Ibig sabihin, yung sobra-sobra na yun, may sobra pa. Ayan yung pinakasobra. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Ipapa-insert na naman. Kumbaga, babalik nga. Management po. Okay. So, Kalokohan. Next question, Eden Santos, Net 25. Chairman, good morning po. Bakit po yung mga mall owner ang parang sinisisi natin sa matinding traffic dahil sa kanilang mga mall sale? Na alam naman po natin na sa mga ganitong season lang sila nakakabawi sa kanilang operation expenses sa buong taon. At kung magpapatupad po tayo ng pagbabawal sa mall sale ng mga mall owners po, paano natin ito gagawin para po sumunod sila? Oh, yan. Diba? Soplak. Tamang-tama sa'yo yan. Kumbaga, yung pinagbabawal at sisihin, iisa lang yan. Kumbaga, magkakapatid lang yan. Sinisisi mo, kaya pinagbabawal mo. Diba? Ayan. Tumama sa mukha niya ang tanong ni Idol Eden Santos na ang tanong kung paano ba bakit sinisisi at pinagbabawal. Di ba? Unang-una po, hindi naman po
Oh, hindi. Mali ka. Mali-mali ka. Ngayon, naging bahag ka. Kumbaga sa mga aso naging bahag ang buntot mo. Samantalang sinabi mo kanina na maliwanag na pinagbabawal mo. Diba? Ibig sabihin, sinisisi mo ang mall. Ang mga mall owner. Ang sinasabi lang po natin, pinakikiusapan po natin sila na kung maaari ay wag po mag-mall-wide sale dahil nga po nagkokos. Nung nakaraan namang gobyerno, hindi naman ganyan ang sinasabi eh. Diba? Gumagawa sila ng paraan para hindi magsikip at magkakaroon ng kani-kanilang ruta. Yung mga bawat sasakyan. Diba? Ginagawa nila ng paraan kung saan dadaan ang tamang daanan ng mga sasakyan. At saka dinidisiplina nila noon. Eh kayo wala eh. Wala kayong pinakitang proyekto sa ngayon sa December na to. Po talaga ng sobrang bigat na daloy ng traffic na na-experience po natin last Saturday dahil may mga malls po outside of NCR na along Marcos Highway na nag-mall-wide sale po. At nakita naman natin yung epekto. So yan po ay pakiusap natin sa mga mall owners na kanilang naman pong tinutugunan dahil alam din naman po nila na sobra po yung nagiging pagbigat ng daloy ng traffic pag meron pong mall-wide sale. So hindi naman po natin sinisisi. At kung yung sa commerce naman, No, pinagbabawal mo nga eh. Tapos sasabihin mo hindi mo sinisisi. Di ba? Nasaan ba yung sisi? Kung sa pinagbabawal mo, yung mall mismo. hindi naman po natin pinagbabawal yung sale per se, Oo, per kita. store. Maliwanag na maliwanag, sinabi mo kanina, pinagbabawal mo. Ngayon, iniiba mo yung usapan. Tumbok na tumbok ka sa tanong ni Idol Eden Santos sa mga pinagsasabi mo kanina. Ang pinagbabawal lang natin ay yung mall-wide sale na kabuuan po Ganun ng pa mall rin ay lahat po yun. ng stores ay may sale. So hindi naman po yan nakaka-restrain ng trade. So at nag-agree po sila dyan. Dahil Kasi ganito yun. Ang mall, nag-a-announce yan. Naglalagay yan ng kumbaga yung karatula. Sa labas ng mall, lalagay nila kung anong araw, 4-day sale. Gagawin nila yon kung anong petsa na nakalagay na 4-day sale. Ganyan lagi nangyayari. Kahit nga sa Lazada, sa Shopee, nagkakaroon sila ng mga sale dyan eh. Diba? Itatama nila ng December. Kung saan araw sa mga December. Ganyan po. sobra rin po ang traffic, nawawala po yung foot traffic sa kanilang mga malls, ay nadi-discourage din po pag pumunta yung mga mamimili at nakakabawas din po sa sales nila. So, hindi naman po natin sila sinisisi. Okay. Pero doon po sa sale kasi po rin ang hinihintay ng ating mga kababayan, ano, para makapamili po tama. sila ng mas marami-rami doon sa kanilang budget, lalo na po kung 500 pesos lang para sa kanilang Noche Buena. Kung ibabawal po natin yung sale, baka hindi na rin sila makabili ng mas marami-rami. Again, uulitin ko po, hindi po namin pinagbabawal or pinakikiusap na ipagbawal yung sale. Yeah. Puro mga kasinungalingan na naman. Kanina nga sinabi mo pinagbabawal mo nga eh. Ngayon, umuurong ka. Sinasabi mo ngayon na hindi mo pinagbabawal. Kaya nga, sinasabi na nga ni Idol Eden Santos, sinisisi mo nga eh. Ngayon, pinagbabawal mo. Kaya sinisisi mo, kaya pinagbabawal mo, di ba? Ang sinasabi lang po namin, wag sabay-sabay na buong mall ay sale. So, Hindi mo maiiwasan yung ganyan. Na wag sabay-sabay. Kasi nga, sila, nag-uunahan yung mga mall na yan eh. Nag-uunahan sila mag-sale para yung mga bagong tanggap ng 13 month ay tinatimingan nila. Para sa kanila bumili. Tamang-tama, natanggap mo na yung pera na 13 month, kailangan ko nang makabili ng mura sa mall na to. Kaya kung pupunta sila sa ibang mall, di mapapalayo pa sila. Kundi tinatimingan nga nila eh, di ba? on a per store basis, pwede pa rin pong mag-sale. Oh, kabubuhan talaga. Thank you. Any more questions?
Tristan Odalo, Newswatch PH. Hi, good morning, Chairman Artes. Sir, allow me to shift to a different topic lang po. Na-announce na po or nasabi ng DPWH at DOTR that they are planning to resume or at least simulan na po yung EDSA rehab sa 2026. May timeline na po bang wino-workout din yung MMDA? And na-address na po ba yung mga problema na na-encounter in the past na di kaya po na-suspend yung pagre-rehab ng EDSA? And this time, next year, kaya na po ba talagang masimulan ito? Well, magpupulong po kami to finalize sa, I think, December 17. Last week, nag-meet po kami ng DOTR, Sec Banoy, at si Sec Bins para nga po planchahin yung details at yung mga naging problema at issues na encounter noong nakaraan na nila na i-rehab ang EDSA ay sa tingin ko naman ay na-address namin. So, i-announce po namin yung detalye sa December 17 po. I think we have one more question from Let Narciso, DZRH. Chairman, balikan ko lang po ulit yung traffic. Kasi yung mga motorista, nagrereklamo rin po na maging sa mga skyway ay traffic. So parang nagbabayad sila ng mahal tapos para sana makaiwas sa traffic. Pero pagdaan nila ng skyway, traffic pa rin. Nakipag-usap na po ba kayo sa mga operator? Ito lang talaga, grabe talaga ang traffic na sa atin. Kung noon malala, mas lumala ngayon. Alam niyo kung bakit? Pati na rin yung project ni Pangulong Duterte na Skyway. Doon na rin, nata-traffic na rin. Di ba? Etong gobyerno na to, wala man lang pinagkakatandaan. Wala man lang ginagawa na aksyon. Kumbaga, saka lang sila gagawa ng aksyon, maninisi pa. Di ba? Kumbaga, malawak na yung traffic, pati yung Skyway. Umabot na yung traffic sa Skyway. Kung tutusin, yung Skyway na ang naging solusyon sa traffic. Hanggang ngayon, lumala pa rin. At anong sabi nila? Well, DOTR po ang may jurisdiction dyan. Outside na po ng jurisdiction namin yung PRB, DOTR, particularly yung mga NLEX at SLEX. Pero again, we'll communicate po with DOTR para po ma-address din yung concern kasi nag-spill over din po yan sa major thoroughfares natin pag barado po ang SLEX at NLEX. Kasi paano ba naman wala kayong ginagawang action Kaya pati yung ibang mga daanan apektado na rin. Okay. That is the last question, Yusek. Thank you. Thank you very much, MMDA Chair Don Artes and also to Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po. Thank you. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. First question from Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. May ilang mambabatas po na hindi kontento, gaya ni na Representatives Leila de Lima at Chel Jokno, dun sa pakiusap lang ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad yung ilang panukalang batas kabilang yung Anti-Political Dynasty Bill at Independent People's Commission. Ang katwiran nila, ma'am, kung sincero ang Presidente at talagang gusto niyang maisabatas itong mga ito, bakit hindi sinertify as urgent? Ano pong sagot ng palasyo dito? Unang-una po, ito ay Congress at Executive na priority bills. Alam po natin yan at nagbigay na po ng mensahe ang Pangulo na ito ay unahin. At pag-aralang mabuti para maipasa kaagad. Malinaw ang mensahe ng Pangulo. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po, kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Ito, malamang at sa malamang, hindi prioridad ng Pangulo. Bagay, ano niya lang yan Kumbagay, diskarte niya lang yan na kunyari, sincere siya o concerned siya na bawat yung tawag-tawag dito mga kamag-anak na siya rin ang kumakandidato, di ba? Tatamaan siya dyan. Kasi, ano nga naman si Sandro Marcos na kapag kaya ng bill na yan ay pinatupad, tatamaan si Sandro Marcos, di ba? Paano siya makakakandidato?
Di ba? Kunwari lang yan. Iba yung, kumbaga, etong kasinungalingan ng gobyernong ito, papapakitang tao na kunyari, concerned yan sa mga, sa mga sistemang yan. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. Kaya po, binigyan niya ng mensahe, malinaw, priority bills po ang 4 na legislative measures. Hindi rin. Kaya yung dynasty bill, anti-dynasty niya, malamang sa malamang, hindi yan ay harang na naman niya sa gobyernong Marcos. And what motivated the President, ma'am, to finally push for the swift passage of these bills? Naging factor po ba somehow yung galit ng publiko sa mga politiko, sa corruption sa gobyerno? Yung 4 na bills na pinag-uusapan natin. Unang-una po, naiiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi nang iilang mapang-abusong politiko. Kayo yun. Kayo yung mga mapang-ubusong politiko. Kasi kayo nga nasa kapangyarihan di ba? Kayo nga yung bumabali ng batas Kaya nga yung mga nangyayari sa atin ngayon nangyayari sa atin sa bansang ito, hindi na humaganda. Dahil nga itong mga nakapong mga congressman, sila yung gumagawa ng batas, sila pa yung bumabali ng batas. Di ba? Ang number one problema talaga natin, corruption Kaya nga, yung mga sanga-sanga na lang yan. Kumbaga, yung mga party list niya, dapat, ikaw ang representative nun. Kaya tuloy po natin ang video ito. Nais ng Pangulo na ang taong bayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Next question, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, what prompted the president to support the anti-dynasty bill, given that when he was still a presidential aspirant, he said that there's nothing wrong with political dynasties? Ma'am, let me just read what he mentioned in January 2022. Why would you make political dynasty illegal? Paano kung yun ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad, which is not the case. You are targeting a very specific group in society. Ang politika naman is all about performance. If you're worried about dynasties, then take everybody to an election. So ma'am, may we know what changed his mind? Katulad ng sinabi natin kanina, nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. At tama naman ang Pangulo, ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taumbayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taumbayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Ma'am, quick follow-up lang po. Kasi dapat naman talaga, kapangyarihan pa rin ng taong bayan ang pagboto na sila pa rin ang pipili. Halimbawa, etong pamilyang to, pamilyang Recto, di ba? Marami nang naasar dyan Kumbaga, kumakandidato pa yung, halimbawa, yung anak nga ni Recto nanalo sa pagkakongreso binoto ng taong bayan. Diba? Ginugusto ng taong bayan. Pero ang performance, hindi naman maganda. Di nasa taong bayan din ng power kung gusto nila o hindi. Sa mga Duterte nga diba? Malakas ang Duterte. Para sa akin, kahit na kumandidato pang ang anak ni Pangulong Duterte na si Sara, iboboto ka pa rin. Kasi maganda nga ang performance. Hindi kagaya sa Marcos, di ba? Kayo rin ang mga guhusga kung kakandidato si Sandro Marcos. Ayokong iboto. Dahil bangag nga Maraming ang problema sa bayang ito na silang may kagagawan. Does the president define dynasty? And what are the provisions does he intend to see in the measure? And confident ba ma'am yung Palas na this bill will be pushed in both chambers of Congress given na we know for a fact that some lawmakers actually hail from dynasties? Kaya nga ang bilin ng Pangulo, aralin tong mabuti para maging tama ang definisyon ng dynasty. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch.
Good morning, Yusek. Lumabas din po kamakailan, from former presidential spokesperson Harry Roque, and sabi rin po ng lawyer ni Senator Bato de la Rosa ay may information po sila about an ICC warrant against Senator Ronald de la Rosa. If it truly exists, is the palace prepared to enforce it, and how? Kung meron silang alam, di ipagbigay alam nila sa lahat. Sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon kung mayroong natanggap na paabiso patungkol sa existing warrant of arrest. Sa ating pagkakaalam, even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So, hintayin na lamang po natin kung talaga magkakaroon ng issuance ng warrant of arrest ng ICC. Wala, talagang traitor tong gobyernong to. Di nga tapos na ang jurisdiction wala nang jurisdiction ng ICI sa atin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng ICI dito sa ating bansa. Nangangalap pa ng ebidensya. Nag-iimbestiga pa rin. Tapos na nga yung natin, di ba? Tama na kay Duterte nga pinanagawa nila kay Duterte. Di ba? Ngayon, gagawin nila kay Senador Bato. Ay talagang malawak na katraidoran talaga ang ginagawa ng gobyernong ito. Pinapapasok pa nila. Sikreto nila pinapapasok dito ng ICI na hindi alam ng taong bayan. Kaya nga nagkaroon ng warrant of arrest. Kaya naniniwala ako na talagang merong warrant of arrest na nangyari. Kaya nagtago agad si Bato de la Rosa eh. Kaya kung ako kay Bato de la Rosa, talagang magtatago ako. Follow-up lang po. This early on, you have Senator Robin Padilla saying publicly, giving advice to Senator De La Rosa that he should never surrender to a foreign power. Thus, Malacanang see this as encouraging to non-cooperation. And ano pong mensahe nyo kay Senator De La Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest. Nung inaresto nyo at kinidnap nyo si Pangulong Duterte, sumunod ba kayo sa batas? Kabalastugan ang pinagsasabi nito ni Auntie Claire eh. Kawalang hiyaan na talaga ang pinagsasabi niya na talaga nililihis ang taong bayan. Alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang manap sa kanila dahil trabaho nila to. Tama lang yan. Talagang kawalang hiyaan na talaga. Kayo ang bumabalok sa batas eh. Yung ginawa ninyong pagkidnap kay Pangulong Duterte. Di ba? Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Next question, Chloe Hofana, Business World. Hi, Yusek. Regarding lang po sa General Appropriations Bill for next year's budget, will the President certify this as urgent given his historically he certified the bill as urgent? Hindi ngayon. Hindi. And that's for a fact, Yusek. Dahil patapos naman na sila at sa ating pagkakaalam, bago magpasko ay isusumitin nila yung enrolled copy ng GAB. In other matters, Yusek, yesterday, the peso hit an all-time low of 59.22 against the US dollar, and just this morning, it touched 59.25. Analysts say this is due to a strong US dollar and a weak local confidence. May we get the palace's reaction on this, and what steps is the administration considering to address the currency's continued weakness? Opo, we are working with the BSP and the economic team, at bukas po ay magkakaroon po sila ng meeting. So bukas maaari ko po kayong bigyan ng update. Quick follow-up lang po. Does the administration worry that the peso's weakness will further stoke inflation, especially with the holiday season approaching? Tingnan po natin. Malamang ay matatalaka ito bukas. Next question, Janelle Maribel, UNTV. Magandang umaga po, Yusek. Pinakakasuhan na po si Atong Ang ukol dito sa missing sabongeros. Ano po masasabi ng palasyo dito dahil sa mga nakalipas, nagsalita rin po ang Pangulo ukol dito? Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga, tapos walang ebidensya dahil kawawa naman din po ang mga inosenteng tao. Kaya muli, sinasabi natin, hindi katulad ng iba, ang Pangulo po ay nais na puro ebidensya ang gamitin. Hindi madalian. Pero paano natin maialis yung pangamba pa rin ng ilan na baka magkaroon ng special treatment dito sa kaso ni Ang? On whose part? Special treatment? DOJ ay
On the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment for the court? We cannot say that. We cannot speculate on that. Thank you, thank you. Next question. Ano ebidensya ng DOJ nung hulat-latin nila yung lawa dyan sa Tagaytay na balita na dyan daw nilibig, di ba? Ano ebidensya nila? May nakita ba sila? Eden Santos, Net 25. Yusek, regarding po sa mga kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas, medyo alarming na po yung pagdami. Merong 250,000 Filipinos live with HIV. Meron na po ba tayong update dun sa figures kung ilan po talaga? At ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno natin para matugunan po yung sa pangunguna ng DOH yung mga pasyente po na mayroong AIDS sa ating bansa? Opo, nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila based sa UNAIDS 2024 Global HIV Data, may estimate na population po tayo ng 217,700 people living with HIV at with 30,800 annual new cases of HIV infections. So sa ngayon po ay pinapalawak po ng DOH ang testing sa lahat ng mga bukas centers at pinapapasok na rin po sa bawat primary care facility sa pamamagitan ng pagrepaso ng yakap para ito'y maisama itong ating mga kababayan na living with HIV. At ang DOH na rin po ang bumibili ng pre-exposure prophylaxis na nakakatulong sa pagpigil ng paghawa. Sa bahagi po ng Calabar Zone, mataas po ang mga kaso ng HIV. May we know kung meron pong nabanggit na dahilan ng DOH, bakit po doon nakakapagtala ng mataas na kaso po? Alam naman natin po ang top 3 regions, no? At kung bakit nagiging prevalent or lumalaganap ito. Ang una pa rin po, ang reason ay yung sexual contact. So, siguro mas maganda po talaga na mas malalim na pagbibigay informasyon sa mga publiko ang maaari lang sapitin kapag hindi sila responsable sa kanilang mga aksyon. Yan kasi yung problema natin ngayon. Yung mga ibang OFW na syempre merong mga nare-rape, meron din yung mga talagang may kapartner sa ibang bansa na mga foreigner at uwi dito. Ganun nga nagkakaroon ng sakit at syempre hindi naman ipapaalam yan. Bagay, hindi na nga talagang kaya hindi na nga talagang nasosolusyonan ang problemang ito, lalo pang dumadami. Kaya at saka pabata yung mga nabibiktima. Diba? Mga Gen Z na rin ang mga nabibiktima dyan. Kasi sa social media kasi nagiging aggressive na rin eh. Hindi na rin nalilimitahan yung mga pagka-aggressive ng mga kabataan. Napanood nila yung mga video na porn video, nakakapanood po sila. Baga sila namumulat sa ganyang video eh. Sa ganyang sistema. Kaya hindi rin nila alam kung paano gumamit ng condom. 'Di ba? Ganyan na ganyan po. Kaya wala. Tapos yung gobyerno natin ganito pa. Wala ring kwenta. Puro pamumulitika na lang ang ginagawa. Kaya yung mga sakit na kumakalat sa atin, palala ng palala. Ganyan po nangyayari. Follow-up question from Maris Umali, GMA 7. Hi, ma'am. Just to follow up on the traffic and COA report. With the COA findings, does the president have any specific directives to hold
specific agencies accountable, like, for example, the MMDA and some concerned DPWH offices, to make sure and to ensure that the long-standing inefficiencies will no longer contribute to the worsening traffic situation in Metro Manila? Alam naman din po ng MMDA, alam din po ng DOTR, alam din po ng ating mga ahensya kung ano ang nais ng Pangulo. Dapat lahat ng problema magawa ng solusyon. May mga pagkakataon lang siguro na may mga instances. Talaga sinungaling, no? Lahat ng problema magawa ng solusyon. Ang tanong ay, naging maagap ba kayo? Dapat pag-upo pa lang ng Pangulong ito, dapat ginawa nyo na ng paraan. At dapat continue at tinuloy nyo ang proyekto ng dating Pangulong Duterte. Ganun po yun. Kaya ito, hanggang ngayon, kaya di ngayon nyo lang sinasabi. Nagkukumahog kayo ngayon dahil lumalala na yung traffic sa bansang ito. Eh di huli na ang lahat. Ganun lang yun. Na hindi agad-agad na kaya Hindi agad-agad. Problema especially talaga. pagka yung patungkol sa traffic, pag itong klaseng season. Pero ginagawa po Inagapan na nyo parang sana. katulad ng sinabi po Noon pa. ni MMDA Chair Don Artes. Pero ma'am, yung sa mismong inefficiency in the procurement of materials, equipment, tapos yung mismong delays in the project, yun po kasi yung naging problema eh. Kaya parang may mga budget na hindi nagamit. Well, sinabi niya for flood. Talagang binabalik-balikan sila ni Maris Sumali. Dahil hindi nga naman tama yung mga pinagsasabi nila eh. Puros mga kasinungalingan lang talaga, sa totoo lang. Talagang yung mga delay-delay na yan, hindi yan delay. Talagang ayaw nyo lang. Talagang ginawa nyo lang ng paraan na kunyari ay delay. Pero, ang totoo niyan, kinurap nyo na yung mga pondo para dyan. Control yan. But still, it's for a project na dapat nagbenepisyo ang mga mamamayan pero hindi nagamit. Tapos yung iba Hindi nasusoli sa nagamit, oh. National Treasury when in fact there's actually a fund that is supposedly intended for those projects. Yes, opo. Saan nila kukunin yan pagbalik sa National Treasury? Mayan. Kaya po, tinututukan na rin po ng DPWH yung mga patungkol po dyan para po maiwasan ang ganyang klaseng delay. At ang delay po kasi alam natin ito ay hindi magandang epekto ng serbisyo para sa taong bayan. So, Kaya sabi niya, narinig nyo? Kaya po tinututukan na rin po. Dapat ang sinabi mo na, kung naagapan yan, ay natutukan na po at gawa na at okay na po. Ganun yun. Pero ito yung sinasabi ninyo. Puro parating pa lang. tutukan po ito ng DPWH at ng MMDA. At yun din po naman ang utos ng Pangulo. Thank you, ma'am. Next question, follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, actually it's about the party list reform, no? Kasi na-mention nyo kanina, the president wants the abuses addressed and the political landscape has changed. But it's in relation to the dynasties. Now, ano po bang mga thoughts ng ating Pangulo hinggil sa present party list system ngayon? The general rule. The general idea na meron ang party list. Pero sabi nga natin, kung ano man yung bill na yan, aaralin ng Pangulo. Mahirap po kasi magbigay ng opinion ngayon, but ang nasa paningin ng Pangulo ay kung ano ba ang sinasabi patungkol sa dynasty. Mga magkakamag-anak na nasa politika. At sa ngayon po ay lahat po ng mga previous bills na hindi naman napasa, i-calculate po ito at aaralin po na mabuti. Ano po kaya yung mga party? Hindi naman dapat aralin ng mabuti yan. Kasi palibasa, kaya aralin dahil involved yung pamilyang Marcos tungkol dyan. Dahil, kumbaga sila-sila nga magkakamag-anak, di ba? Political dynasty. Involved sila dyan. Kasi sila-sila kamag-anak, kumakandidato. O di ba? Ano ang karir? Kumbaga, mamiyandahan nga yan ni Pangulong Marcos. Paano na si Sandro? Kamusta na yung magiging karir niya, di ba? Ganyan lang po, di ba? At yung kanina naman sa party list, ito lang, no? Hindi po tunay na totoong, halimbawa sa vendor party list na inanuhan dati ni Diwata. Hindi po totoong ang nagre-represent doon ay totoong taga-vendor. Na ano yun na-discover na yung magiging first nominate na tao
na representative diyan sa vendor ay isang contractor. Yan po yung malinaw. Kaya yan po yung nagiging problema sa party list. Yang Marcos na yan, si Romualdez, may mga hawak din ng party list yan. Na totoo naman, na sa totoo lang, hindi talaga nila ni representative nila ang grupo na party list. Di ba? Kumbagay, huwad na tao ang ilalagay dyan. Huwad na kandidato ang niluluklok dyan sa nomination dyan sa party list niyan. Yan po ang nangyayari. Yan po ang totoong nangyayari sa ating bansa. Killer concerns ng Pangulo hinggil sa kasalukuyang party list system kaya nagtulak sa kanya na hingiin sa Kongreso na i-prioritize yung reforms doon sa party list law. Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang naiboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. No, sama mo na yung amo mo. Di ba? Sa inyong lahat, ito ay isa pang report. Ayan po, no? Ito. Ayan po, no? Ito, nag-announce na po itong Pangulo na to. Adik na ayon sa kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos, di ba? Siyempre, sinabi niya ng kapatid niya na kaya ito po, no? Ayan po, no? Ayan po, no? Nag-announce na po ang ating Pangulo na ayon sa kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos na siya ay isang bangag, di ba? Siyempre, ito para sa sambayan ng Pilipino na ito ba para sa sambayan ng Pilipino ang magandang balita, di ba? Ito para sa sambayang Pilipino sa ating bansang Pilipinas na i-announce or i-report niya. Kalukuhan na malinaw po, mga kababayan. Ito ang number 1 na tanong dyan. Na kung maganda sana ay kasama siya o isinama na niya ang sarili niya sa investigasyon. Na sana ay hindi hinayaan niya na magsagawa ng investigasyon noon pa man na nadadawit ang pamilya niya para nang sa ganon ay nalinis ang pangalan ng pamilya niya noon pa o kaya siya, di ba? Kaso, report siya na halata namang ang estilo ng ICI na sinasabing unconstitutional, di ba? At walang pangil noon pa. Dapat noon pa ay di niya ginawa na pinipigilan kung saan papunta ang investigasyon. Biro nyo, 100 trillion ang inuutang natin taon-taon. At tapos ang naikinabang yung mga buhayang congressman na kasama na yung mga miyembro ng Quadcom at Tricom na naambunan ng inutang nating pera at tax ng bayan. Kalukuhan talaga, di ba? Kaya isa lang ang malinaw na report na ito kung gusto ng gobyerno ito na makuha ang hawak na ebidensya. Di ba? Kaya ito po, no? Tuloy po natin ang video ito. Na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. So, isa lang, kumbaga ito, no, nagtataka tayo bakit noon na sinasangkot na si Saldico noon pa, marami nang lumulutang at lumulutang na rin ang pangalan niya. Di ba? Hindi nyo ginawa ng paraan noon. Ang tagal, di ba? Sabi ng sambayan ng Pilipino na pauwi na rito si Saldico. Di ba? Kumbaga, lumulutang na yung mga pangalan niya. Ang dami nang nagsasabi ng mga testigo na lumulutang na ang binabanggit ay mga pangalan niya, di ba? Ngayon, ang ibig sabihin nito, isa lang ang malinaw sa report na ito. Gusto ng gobyernong ito na makuha ang hawak na ebidensya ni Saldico.
na malakas na ebidensya like video, di ba? Like video, picture, messaging, at syempre mga dokumento. Ito ang gustong mabura o ma-erase na ebidensya ng gobyernong ito, kaya gusto na makuha nila si Saldico. Dahil sa mga nakaraang video niya at napakapaniwala talaga ang lahat. Hindi basta-basta ang tao ito o hindi ordinaryong tao si Saldico, di ba? Na malinaw naman sa atin dahil piruin ninyo, isang tao na congressman na malaki ang participation sa paghawak ng kaban ng bayan. Di ba? Appropriation chairman ka ng BICAP na kumakamada sa budget o pera ng bayan. Natatandaan ninyo ang sinabi ni Saldico na tumawag si dating Speaker Romualdez sa kanya na huwag na munang umuwi. Doon pa lang diskarte na kunyari ay nagtatago na si Saldico na pinalalabas ng gobyerno ito. Tapos yun ang lumabas at idinidinas siya dahil marami na ang testigo na lumutang. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman sa kahapon sa NBI at nasa kustodyo na siya ng NBI at inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't nakikita po natin maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Hindi, kaya nga sabi ni Tiangco ng gobyerno ito ay sindikato. Ngayon nagtuturo ka kung sino yung sindikato, samantalang nasa inyo, nasa loob dyan sa Malacanang sindikato. Saan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ginakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Ayan po, napanood po natin ang buong video at syempre, narinig natin ang bawat salita ng mga nasa video ito. Kaya ito po, hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.